Kabanata 14, Ready. Sorry, Jax. This is the only solution I have. I hope you understand. Para ako nangapa sa dilim nang tinapos ko iyong usapan namin nang wala man lang narinig sa kanyang kahit ano. He was silent the whole time and it scared me. It scared me that it might really be the end. Hindi naman kasi siya ganoon. Lagi niyang pinaglalaban at pinipilit kaming dalawa kahit na ano ang sabihin ko. It then made me wonder if I really did understand my own decision. Bakit sobrang sakit isipin na natanto niya ring dapat na nga kaming maghiwalay? Na tinanggap niya na lang ang desisyon ko ng ganoon lang. He didn't stop me or question me. He just let me be. I cried bitterly the whole night. There were times when I wanted so bad to call him again, but I stopped myself. Ang nararamdaman kong ito ay sobra-sobra na. Ito ang tinutukoy ni Mami na pag-ibig na hindi tama. Iyong inaatake mo ng buong buo na hindi mo na kaya magtira pa ng para sa sarili mo. And maybe she's right that loves like this are not meant to stay, because if it did, you always never find yourself again. Nakakatakot iyon. I wonder if the fear I'm feeling whenever Jackson's around is the same fear I'm feeling right now. The fear of losing myself. Tiniis ko ang mga nagdaang araw, at kahit pa anong aliw ko sa sarili ko na malapit na rin naman akong magbakasyon sa Manila, hindi ko magawa. Huwag ka na masyadong malungkot. Si Philly, isang gabing katawagan ko siya. Nagulat ako roon. We didn't even video call but she realized that I'm a bit sad. Kahit wala kang party, at least uuwi ka. Iyon naman ang importante, di ba? Yeah, right. Sabi ko dahil kanina pa niya paulit-ulit na sinabi iyon. Hindi naman talaga iyong party ang iniisip ko eh. Sa totoo lang, kanina pa naglalakbay ang isipan ko. It's been days now since I broke up with Jackson. Hindi niya na ulit ako tinext o tinawagan. Ganoon din ako sa kanya. Pero heto pa rin ako, laman ng isipan siya kahit na bukas na ang birthday at uwi ko. Gabi pa raw dahil may aasikasuin pa si Mami pagkahapon. Walang plano para sa birthday ko. Kahit dinner, mukhang walang plano si Mami. Okay lang iyon sa akin. I don't feel like celebrating anyway. Bukas ba mag-aantay ka na lang sa pag-alis nyo? Tanong ni Philly. Hindi tutulong ako sa paggawa ng report bukas lalo na dahil wala ako next week. Baka magalit ang kagrupo ko kung hindi ako tumulong bukas dahil lang wala naman ako sa mga araw na iyon. Ganun? Ayos lang yan. Huwag ka na lang magpapagod kasi birthday mo yun. Kumunot ang noo ko. Alam ni Philly na walang celebration sa birthday ko. Nagkibit na lang ako ng balikat. Ayos lang, siguro pagka-uwi namin, gabi na nun, kaya baka magpapahinga na lang kami sa bahay. Kung sakali. Ha? Naku, basta. Huwag ka magpapagod. Mahirap na. Kahit na hindi ka naman magsa-celebrate ng party, birthday mo pa rin yun. 18th birthday. She said it like something is very important that day. Hinayaan ko na lang si Philly. I think she is more excited than me. Ako kasi talaga, walang nararamdaman kahit ano para sa birthday ko ngayon. Hindi dahil walang celebration, kundi dahil talagang malungkot ako. Mommy wasn't with me during breakfast that Saturday morning. It was so weird because she actually eats breakfast with me. Gaano man siya kabisi. Pero iniisip ko, baka dahil aalis kami mamaya, dumoble ang pagkabisi niya. Kahit na birthday ko ngayon, magkikita naman kami mamaya kaya uunahin niya muna ang trabaho. The first greetings I received were from my friends, and then from Daddy who called. Nasa Manila na siya. Naghihintay sa amin. He was so cheery when he talked to me that I felt bad for being too sad. Pinilit ko na lang maging masaya rin para hindi niya gaanong mahalata. Don't be sad, darling. He consoled me when he heard how weak I sounded. I'm not, Daddy. Pilit kong pasiyahin ang boses ko. Huminga siya ng malalim. Ayoko sanang sabihin to sa'yo. Your mommy worked so hard for it, but I can see that you're sad on your birthday. So, Dad, I'm not sad, okay? Ayos lang po ako. I just want you to know that we didn't forget, Amber. We have a surprise for you, kaya huwag ka nang malungkot. Daddy, ayos lang ako. Kahit nawala na po para sa birthday ko. Please, don't be pressured just because you think I'm not happy. Sapat na po sa akin na makasama kayo ni Mami mamayang gabi. Your embrace later is enough for me. Dad chuckled. I smiled genuinely at that. Hindi na rin ako nagtagal sa tawag dahil kinailangan ko nang pumunta kina Evelyn para sa report namin. Walang may alam sa mga kaklase ko ng birthday ko. Wala rin kahit sa ka-dance group ko.
Nagdala na lang ako ng pagkain galing sa restaurant para sa grupo. Mas marami iyon kaysa sa madalas kong dala. Pero hindi ko na sasabihin kung bakit ganoon karami ang dala ko. Though when I get there and showed it all to them, I don't think they care that I brought more than usual anyway. Ang sarap talaga nitong strawberry shortcake ng hotel nyo, Amber. Ito paborito kong dinadala mo lagi. Si Rhoda. I smiled. Magaling yung nasa kitchen ng restaurant. Nay, sali po kayo rito. Kain po tayo. Tawag ni Evelyn sa nanay niya na nagtawag din ng ilan pang kaibigan. Pinagsaluhan ng lahat ang pagkain na dala ko. I brought 2 kinds of pasta, roast beef, chicken, and 2 kinds of seafood. Bukod pa roon, nagdala rin ako ng 3 klaseng cake at ilan pang panghimagas. Doon mo na lang gawin yan, Amber, kasi baka matapunan yan dito. Si Evelyn na tinuturo ang upuang kawayan sa tapat ng TV nila. Patapos na ako sa ginagawa kaya naman naisipan nilang kumain na. Tapos na rin si Arnold sa pagtulong niya kaya napakain na rin siya kasama nila. Pumasok ang ilan pang kamag-anak at kapitbahay ni na Evelyn kaya mas lalo akong nawalan ng lugar para tapusin iyong report. Dito sabay pakita ni Briggs sa malapit na mesa. Salamat, I said and tried to make that small table as a workplace to finish a paper for the report. Natapos ko naman hindi kalaunan. Tawanan at hagik-hikan ang bumuhay sa bahay ni na Evelyn. Iyon nga lang, hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan. Pinilit kong intindihin pero hindi na ako makasunod. Dumami palalo ang mga tao at sumikip na roon kaya minabuti kong lumabas na lang muna saglit. The balcony of their house were full too. Nag-uusap ang mga kapitbahay na naimbita at nagtatawanan kaya nilubos ko na lang ang paglabas. At naglakad-lakad na lang patungo sa natatanaw na dalampasigan. I stopped when I saw the calm blue waters crashing on the shore. Naririnig ko pa rito ang tawanan galing sa bahay ni na Evelyn. Naglakad pa ako ng konti para makalapit sa dagat. Pero bago ko nagawa iyon, natigil ako sa tinig. Hindi ka kumain. I heard Briggs in a very hesitant tone. Nilingon ko siya. He swallowed hard when our eyes met. I smiled at him. Kumain na ako sa bahay bago pumunta rito, sagot ko. Kung ganoon, bakit ka pa nagdala ng maraming pagkain? He asked now, showing signs of comfort. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy ako sa paglalakad palapit lalo sa dagat. For all the months that I've been here, I have never tried to swim to the sea. It never crossed my mind. Kahit pa sa ilang pagkakataon na natili akong nakatanaw sa dagat, hindi ako kailanman nahumaling. Ngayon ko lang napahalagahan iyon nang nagsilbi iyong katahimikan sa lahat ng ingay sa loob. Wala ka next week, di ba? Bakasyon nyo na para sa Pasko? Briggs raised his voice a bit so it would reach me. Hindi pa rin ako sumagot. Nanatili ang titig ko sa dulo ng mga along nag-uunahang abutin ng buhangin. Naramdaman ko ang paglapit ni Briggs sa likod. Huminga ako ng malalim at nilingon siya. I just wanna say sorry, Amber, sa nangyari noon. Sabi niya na ikinabigla ko. Kitang-kita ko sa itsura niya ang pag-aalinlangan at bahagyang takot. Itinawag ko na lang ang pagkabigla ko. Napakurap-kurap siya sa reaksyon ko. Naging mabait ka sa akin kahit na hindi dapat. Natiling maayos ang tungo mo sa akin kahit ganoon ang nangyari. Bakit? Ano ba dapat ang tungo ko sa'yo, Briggs? Nagulat din siya sa sinabi ko. I smiled reassuringly at him. I know and understand now why people in this town are acting this way. It's because of my mother, right? Kaya ka rin umiiwas sa akin dahil ganoon, kaya naintindihan ko. Hindi, Amber, hindi mo naintindihan, giit niya. Natahimik ako dahil kitang-kita ko sa kanya na marami siyang gustong sabihin. Hinayaan ko siya. Akala ng lahat kagaya ka ng nanay mo o ng pinsan mo. Snow? Kunot na akong tanong pero nabaliwala iyon na nagpatuloy siya. Kamukha mo sila at pareho rin ang kilos kaya inisip ng lahat ganoon ka nga. Hindi ka na nabigyan ng pagkakataon. Ngayon na nagkasama tayo at tahimik kitang pinapanood, alam kong ibang-iba ka sa kanila. He said. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo at sa lahat ng gusto ko sanang gawin. Mas lalo lang akong nalito. Buong-buo na ang tingin at atensyon ko sa kanya ngayon. Sinubukan kitang gawa na masama dahil lang sa akala kong ganoon ka rin. He said, panicking. Hinawakan ko ang braso ni Briggs. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinabi niya pero alam kong nahihirapan na siyang ipaliwanag kaya pinigilan ko na.
Hindi ko alam kung ano talaga ang nagawa ni Mami sa inyo, pero alam kong hindi niyo pwedeng ibuhos sa akin ang galit niyo sa kanya. And besides, I am not the same person as my mother. Gusto kong isatinig yan sa lahat, pero alam kong sarado na ang pag-iisip niyo, kaya hindi na rin ako nagsikap pa. Thank you for knowing it now. I appreciate that you have given me a chance. Marahan kong sinabi. Kaya ako humihingi ng tawad, Amber. Huwag ka mag-alala, isa ako sa magtatanggol sa'yo kung sakaling may mag-iisip man ng masama o mali. Pareho kami natigil ng padarag na dumaong ang isang bangka, hindi kalayuan sa harap namin. Napaatras kaming dalawa sa takot na maabutan niyon kahit na may kalayuan naman. Babaling sana ulit ako kay Briggs kung hindi ko lang nakita kung sino ang sakay ng bangka. Dark gray eyes punctured me. My breathing hitched most especially when I saw his jaw tighten as his eyes were moved from me towards my hand and then Briggs. Unconsciously, I felt guilty. Mabilis kong binaba ang kamay kong hawak pa rin pala ang braso ni Briggs. Nagtaas ng kilay si Jackson at muling bumaling sa akin gamit ang matang nanunuri. Jackson, Si Briggs na mas lalong may takot sa boses. Nakita ko ang pagpilit ni Jackson na balingan si Briggs galing sa akin. My heart jumped so loud that I can feel it literally moving up and down on my chest. Dahil doon, kinakapos ako ng hininga. My knees trembled slightly and my spine tingled. Nag-uusap lang kami ni Amber, nagpapahangin na rin. Ikaw pala. Hindi ako makapagsalita. Kahit noong nilingon ako ni Briggs at halatang gustong magpatulong mag-explain, pero hindi ko nagawa. Masyadong marami ang nagahari sa isipan ko ngayon na hindi ko masundan ang iba pang sinabi ni Briggs. Ako nga, Jackson said in very cold way. My head is filled with happiness at the sight of him. I know we already broke up, but seeing him materialize in front of me made me forget about it. Hindi rin ako nagalit. Maaari nagtampo na pinili niya ang ibang bagay kaysa sa akin, pero nang ibabaw ang kagalakan kong nakita siya. My heart is melting until I heard Briggs say goodbye. Pasensya ka na, Amber. Mauna na ako, he said as he ran away behind me. I wanted to say goodbye too, but no words came out of my mouth. Nilingon ko si Jackson, standing proudly on his boat wearing black shorts and white shirt. He looked pissed at me or something. Nagtaas siya na isang kilay. That's why you broke up with me, huh? He said lethally before turning around and started the engine of his boat. The boat moved a bit. Hindi ako nakagalaw agad sa gulat sa narinig galing sa kanya. Hindi pa ako nakakaahon sa pagkakamanghang nandito nga siya. Iyon pa ang narinig ko. What? I said as I moved towards the shore. Unti-unting lumalayo ang bangka. Nakatalikod na siya kanina at nang nagsalita ako, bumaling ulit. That same menacing and pissed expression is etched on his face. It took me a while to realize that he concluded something just because of that. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Magkaibigan lang kami ni Briggs. Sabi ko habang tumatakbo ng konti dahil umaalis na naman iyong bangka. Akala ko tuloy na itong aalis. Natili ito malapit sa gitna. He moved towards the tail end of the boat skillfully. Nagtaas ng isang kilay at halatang naaasar kaya mang-aasar. Talaga? He said with sarcasm. My sandals got wet by the sea water. Noong una, umatras ako ng konti sa gulat, pero sa huli, natanto kong kaya kong lumusob para lang mas marinig niya. Oo, puno ng pighati kong sigaw. I am so happy to see him that fighting with him frustrates me so much. Alam kong wala na kami, pero parang may parte pa rin sa akin na hindi matanggap iyon. I don't want us to fight. Kung iyong paghawak ko sa kanya ang basihan mo, para malaman mo, iyon ang una naming interaction simula noon. Humingi siya ng tawad sa akin, so I assured him that it's all okay. He turned away bitterly. Ramdam na ramdam ko ang matinding iritasyon niya. I even doubt if he believed what I just said. Kinagat ko ang labi ko. Kauuwi ko lang kaninang umaga, iyon pa nadatnan ko. He said the last sentence in a low voice and without looking at me. Oh my, he just got home sa birthday ko. I wonder if he knew. Day off niya? O ano? Pero wala namang halaga iyon. Bumaling siya sa akin. Kita ko ang frustration, galit, iritasyon, at sakit sa kanyang mga mata. His eyes was cloaked with something else though. It looked tired, worn out of something. Habang tumatagal ang titig ko sa kanya, lalo ko pang nababasa ang nararamdaman niya.
and he was selfish with his feelings. So selfish that he'd look away just so I wouldn't see what is it. Talagang wrong timing lang ang pagdating mo. Nag-uusap lang kami tungkol noon. I really only touched him to assure. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Bumagsak siya sa tubig ng walang kahirap-hirap. He walked towards me and my heart boomed crazily. Hindi niya pa rin tinatanggap ang mga sinabi ko. No humor is etched on his dark face. I should be scared by now but my trembling knees is all for the excitement instead. Saan ka pupunta, Jax? I trailed up when he bent and carried me. Akala ko aalis siya o lalagpasan ako sa galit niya. I bit my lower lip to stop myself from shrieking as he carried me towards the boat. Saan tayo? I asked when he put me down on his boat. Tinuko niya ang dalawang kamay sa bangka at inangat ang sarili ng walang kahirap-hirap. Supladong-suplado ang itsura niya at iniignora ang mga tanong ko. Jackson? I asked softly. My voice got drowned with the boat's engine. Ito ang first time kong sumakay ng bangka. Mabilis at matulin ang paglalayag nito kahit pa umaalon na ng kaunti. The dark blue waters made me more nervous. Kaming dalawa lang at kapag tumaob ito, paano ako? Marunong lumangoy si Jackson. Marunong din naman ako pero I never had an experience with ocean or anything that's as deep as this. Jax, I said softly as I watched him look at where we are heading. I get it now. He promised when we'd see each other again, ipapasyal niya ako. Tumigil ako sa pagtawag sa kanya at hinayaan na lang ang pangyayari. Kahit pa medyo bothered pa rin ako sa pagsusuplado niya. Ano yun? Tanong ko sabay turo sa isang islang kahit sa malayo ay kita pa. Hindi naman talaga ako kuryoso sa islang iyon. Gusto ko lang tingnan kung sasagutin o papansinin niya ba ako o hindi. Kaya lang nanatili ang mga mata niya sa harap, never answering me. I pouted. I wanted to go near him but the boat feels unsteady because of the small waves and its fast speed. Wow, that looks amazing! Sabi ko nang napalapit sa isa pang isla pagkatapos ng 30 minutong pag-iikot. The small rocky island looks so picturesque. I wonder if we'll stop and be there for a while. Maybe talk? Sinulyapan ko si Jackson. Mukhang wala pa rin siyang balak na pansinin ako. Wala rin yata siyang balak na tumigil kahit dito. Jax, tawag ko. His jaw clenched only as a response to my call. I pouted more. Pupunta ba tayo sa malayong isla na iyon? Sabi ko dahil nasisiguro ko sa layo noong isa pang isla, matatagalan kami. That will mean a longer time for us together. Hindi, he said plainly. Oh, he answered. Dito muna tayo kung ganoon. Sabi ko sabay turo sa islang inikutan namin. Hindi siya sumagot. Imbes, binilisan niya pa ang takbo ng bangka. Ngayon, palayo na roon. We're heading southwest of that islet. I gritted my teeth, then looked at him who's doing the same. Jax, pwede tayo rito. Dito muna tayo, oh. Sabay turo ko sa isang sandbar na walang tao pagkatapos ulit ng 15 minutong paglalayag. Supladong sinulyapan niya lang ang itinuro ko. Hindi niya man lang inexplain kung bakit ayaw niya. Hindi niya ako tinanggihan man lang. He just gave me that suplado look. I know that we already broke up. I ended the things in between us already. Wala rin siyang pananagutan sa nararamdaman ko. If he wants to get mad at me, I can get mad at him for that reaction. If he wants to be with someone else, I can't be mad for it too. And if he doesn't want to carry on his promises back when we were together, I also couldn't fight for that. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit para sa akin, may karapatan pa rin siya. I still explained my side when he caught me with Briggs. I don't want him mad at me. I don't want him to think that I found someone else. I want to reassure him always. I want him to know that I'm still crazy for him, regardless of his feelings for me. That realization hit me. Hindi ko alam na kaya kong mag-isip ng ganito. Hindi ko alam na kaya kong magbigay ng pagmamahal sa ganito kadakilang paraan. Tears pulled in my eyes. I looked away and filled my sight with the wondrous picture of the clear blue waters. Ang refleksyon ng araw ay tila kristal sa tubig at mararahang hampas ng alon, musika sa pandinig. I licked my shivering lips and swallowed the bile in my throat. Hindi ba sabi mo ipapasyal mo ako pagkabalik mo? Ito na ba iyon? Banayad kong sinabi. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang paglingon niya.
Matapang ko siyang binalingan kahit pa alam ko malungkot na ang mga mata ko. He only stiffened more. He grew colder and colder by the minute. I actually thought that we'd stop by some island a bit, picnic or something, but if this is your idea of it, then... I trailed up. Sinulyapan ko ulit siya. Nakita kong diretso pa rin ang tingin niya. His jaw was forever clenched. His body was tight as he stood there looking at the closing sight. Natili ang tingin ko sa kanya, namamangha. Galing sa lalim ng mga mata, sa tangos ng ilong, sa nipis at mapupulang labi, sa matigas na panga, sa lumilitaw na Adam's apple, at sa katawang matikas at may tamang laki para sa kanyang katangkaran. I wasn't lying when I admitted how much I am uncomfortable with his physical appearance. I was uncomfortable because I find him too overbearing and potent. Somehow, he screams off those words and it makes me uncomfortable. Hindi rin ako nagsinungaling nang sa wakas inamin ko na gusto ko siya. And it's funny to say now that I like him because of the same reason why I initially didn't. He makes me uncomfortable. He makes me feel fear and excitement at the same time. Those feelings are too much. Those feelings are the feelings I was sure I couldn't handle. Those feelings that I hate are the same ones that pushed me to fall for him. Bumagal ang bangka. Nagulat ako roon. Masyado akong nahumaling sa pagtitig sa kanya na hindi ko na namalayan kung nasaan kami. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ang nasa harap. Ang malaking talampas ng limestone ay humuhulma sa baliktad na U-shape, enclosing a small white sand beach. Bumaling ako sa malayong kaliwa at nakita ko roon ang talampas kung saan tanaw ito kapag nandoon kami. Secret beach, I hissed when I realized where that is. Jackson was already busy with the docking. Meanwhile, I was still in awe with the thought that we really are here. Noon natatanaw ko lang ito. Ngayon, nandito na kami. Walang tao roon. Tama rin siyang walang paraan para marating ang lugar na iyon kundi ang pagbabangka. Matayog ang talampas at ang palibot nito'y purong limestone lang ang hinahampas ng alon. This is the only place here where the waves meet the sand. The boat hit the sandy floor. Tumayo na ako at tahimik na lumapit sa dulo. Nakita kong may hagdanan doon. I was waiting for him to put the stairs into place, but he jumped out of the boat effortlessly without it. I waited again. Maybe he will provide it for me. Sumulyap lang siya sa akin habang inaayos ang lubid. Alam niya kung ano ang hinihintay ko pero hindi niya ginawa. Hinayaan niya akong tumayo mag-isa roon hanggang sa natapos siya sa ginagawa. Lumapit siyang muli sa bangka. I anticipated for the stairs again but he instead scooped my legs. Tiniis ko ang takot at panginginig. Hinawakan ko siya sa balikat bilang suporta nang inangat niya ako sa hita at binaba sa buhangin. Nagkatinginan kami. Everything was slow motion for me when we looked at each other, but then he looked away coldly. Tumikhim ako at nanatiling nakatayo roon. May kinuha lang siya sa bangka at hindi na ulit ako nilingon ng dumiretso sa mga batuhan. Noong una, sinundan ko lang siya ng tingin. Later on, I realized I should go to him. Tumigil ako nang nakitang naglapag siya ng kung ano sa buhangin. It was like a brown mat or something. Padarag siyang naupo sa mat at supladong tinanaw na lang ang tanawin habang nakatayo pa ako sa gilid doon. He didn't invite me to sit with him but the thought of a limited time for me and that chance to talk to him was so tempting. Kahit hindi niya naman ako pinatabi, kusa akong naupo roon sa tabi niya. This is the secret beach, right? Doon naman ang cliff na madalas nating puntahan. I asked softly as I pointed at the far cliff. He didn't say anything. The space in between us made me realize that maybe my voice is too soft. It's drowned by the waves, and I'm too far away from him to be clearly heard. Jax, I said softly kasabay ng paglapit sa kanya. Pilit siyang sumulyap sa akin gamit ang galit na mga mata. Ngumuso ako. My eyes are tearful once more but he looked away. May iba ka ng gusto? He asked silently. Umiiling na ako, hindi niya pa natatapos ang tanong. Wala, I explained to you already about Briggs. Hindi kita hiniwalayan dahil may gusto akong iba. Kung ano ang sinabi kong dahilan sa'yo noong nag-usap tayo, iyon talaga ang dahilan ko. He sighed heavily then looked at me with the same intense eyes.
Believe me, please. Halos pagmamakaawa ko. I just realized that I really am not ready for a long-distance relationship. Especially that we were still new. I mean, nagulat ako. Hindi ko natapos ang sinabi ko nang hinila niya ako palapit sa kanya. I moved closer to him too. Something is fluttering in my stomach. My heart boomed like crazy as he embraced me tightly. I get it, he whispered. I'm sorry. Kagat-kagat ko ang labi ko habang hinahawakan ang braso niya nakapalupot sa akin. His veined arms embraced me tightly, like I would get away anytime. I wanted that feeling so bad, but I know it's wrong. We are not together. I shouldn't let myself feel this when I already made my decision. Bago pa lang tayo, hindi ka pa lubusan nagtitiwala. Ganoon din ako. Napapaos niya ang sinabi. My heart hurt so much at that. Hindi ko alam na pwedeng maging masaya habang nasasaktan. It was a wrong move to leave. It's too early, he said. Ha? Medyo nagulat ako roon. Nilingon ko siya. He looked at me this time with wide and weary eyes. I declined the scholarship. I resigned too. Ha? Mas lalo pa akong nagulat sa narinig ko. He hugged me more. Binaon niya ang mukha sa aking leeg. Dito na muna ako sa Costa Leon na magtatrabaho. We'll build this relationship first. I will wait till we're ready for a long-distance relationship. What? Paano ang... Hindi ko alam kung ano ang itatanong ko. Anong silbi ng pagtatrabaho ko roon kung makakawala ka? I'll stay, Amber, until we're ready.